lahat. Mayroon po akong kamag-anak na nagtrabaho, na assign sa isang departamento ng ating gobyerno na sikat at talamak ang korupsyon. Habang nandun siya, kinikwento niya sa amin na totoo nga naman, napakabilis ng pera. At hindi lamang yon, lumalawak ang kanyang circle of friends. Dumadami ang kanyang koneksyon, dumadami ang kanyang kakilala, dumadami ang kanyang kaibigan. Pero dahil member sila ng Couples for Christ doon sa aming probinsya, sabi niya, araw-araw habang siya ay nandoon, pasikip ng pasikip ang kanyang dibdib dahil alam niya na meron siyang mga maling nagagawa na hindi nakakaya ng kanyang konsensya. Kaya hindi siya nagtagal doon sa departamentong yon, nagpalipat siya sa ibang departamento na same department pa rin ng gobyerno, pero doon sa lugar na kung saan hindi ganon katalamak at hindi ganon kahayagan ang nangyayaring korupsyon. Totoo nga ang sabi nila, birds of the same feather are the same birds. Hindi siya flock together. Pwede siguro nating sabihin sa Ebanghelyo ngayon na ang ating Panginoong Hesus, pasikip ng pasikip ang kanyang mundo. Habang nakikilala siya ng mga Hudyo, habang patuloy na ginagawa niya ang kanyang gawain na pagpapalaganap ng salita ng Diyos, lalong dumadami din ang mga tao na kumakalaban sa kanya. Kaya nga sa Ebanghelyo, ikwinento sa atin na pumunta siya sa isang pista ng mga Hudyo, ang pista ng mga tolda, pero hindi niya hayagang ipinakita ang kanyang sarili. Dahil alam niya na maraming mga Hudyo ang nagnanais na patayin siya. Kaya pwede nating sabihin na habang ginagawa ni Jesus ang tama, pasikip naman ng pasikip ang kanyang mundong ginagalawan. Habang sinasabi natin ang totoo, habang ginagawa natin ang tama, totoo nga po, kumukonti, paunti ng paunti ang ating nagiging circle of friends. Pero habang ginagawa natin ang mali at hindi tama, lumalawak naman ang saklaw ng ating mga kaibigan sa ating buhay. Kaya siguro, magandang tanong sa atin na pagninilay ngayong araw ay, ano ba ang pipiliin natin? Kung tayo ay si Jesus, alin ba ang pipiliin natin? Yung sumikip ang aking mundo dahil sa katotohanan na aking sinasabi, o lumawak at dumami ang aking kaibigan dahil pinipigilan ko ang aking sarili na magsalita ng tama at nakikiisa ako sa ginagawang mali ng karamihan. Alin ba ang ating pipiliin? Siguro, sasabihin natin sa ating isipan, syempre yung ginagawa ni Jesus. Syempre kung ano ang ginagawa, kung ano ang tama na ginagawa ni Jesus. Pero kung ating titingnan, minsan hanggang isip lang yun. Sa harapan ng katotohanan at ng mali, mas pipiliin natin kung ano ang ginagawa ng karamihan na mali. Dahil yun ang trending eh. Ayokong maging killjoy. Gusto ko na hindi ako kakalabanin ng mga tao. Gusto ko na manatili ang aming mabuting pagsasamahan at ayoko na lang siyang banggain, ayoko na lang siyang kontrahin. Sa panahon ng Kwaresma, kasama ito sa mga bagay na ating pinagninilayan.
sa ating sariling buhay bilang Kristiyano. Yung mga bagay na nagpapasikip sa ating puso at isip, sa ating dibdib, ito yung mga bagay na patuloy nating ginagawa na mali, nararamdaman natin sa ating konsensya ang guilt feeling, pero patuloy pa rin nating ginagawa sa ating buhay dahil either natatakot tayo, nahihiya tayo mangumpisal, o nakasanayan na natin. Tulad ng kasalanan. Sa paggawa natin ng kasalanan, pinuputol nito ang ating relasyon sa Diyos. Pero bakit kaya? Ako rin mismo ay nagtatanong, simula nung pumasok tayo sa panahon ng Kwaresma, nung Ash Wednesday, simula noon, araw-araw lagi ang ating pagkumpisal. Araw-araw, maliban lamang siya sa linggo, na ang pari ay laging umuupo sa ating confessional para pakinggan, makinig sa mga taong nagnanais na magsisi sa kanilang kasalanan. At in-announce natin na wala tayong kumpisalang bayan ngayong taon. Pero bakit kaya sa araw-araw na iyon, mabibilang pa rin po yung mga taong lumalapit sa sakramento ng pagkumpisal? Gusto kong isipin na wala siguro tayong ginagawang kasalanan sa ating buhay. At yun po ang nakakatuwa kung yun ang nangyayari. Sana kunin ka na ni Lord kung wala ka nang ginagawang kasalanan. Maging yung mga nagsisilbi sa ating simbahan, mga volunteers sa mga ministries natin, walang may nagdanais na mangumpisal. Bakit kaya? Ito ba ay dahil nahihiya tayo, dahil ang pari na ating lalapitan ay kakilala natin? Hinihintay ba natin na magkaroon ng kumpisalang bayan dito na ngayong taon ay hindi mangyayari? Hinihintay ba natin pumunta sa ibang simbahan para doon na tayo magsisi sa ating kasalanan? Palapit ng palapit ang Semana Santa, magiging busy na ulit tayo sa mga gawain sa ating simbahan at makakalimutan natin ang mangumpisal. Mga kapatid, yun po sana ang ating tingnan sa ating sarili habang nandito tayo sa huling mga araw ng Kwaresma. Tingnan natin sa ating sarili. Malawak siguro ang aking paningin ngayon dahil sa dami ng mga kasalanan na aking ginawa, pero sumisikip naman ang pintuan ng langit sa akin. Sa sakramento ng pagkumpisal, nabubuksan muli, hindi lamang ang pintuan ng langit, kundi ang biyaya ng Diyos para sa atin. Sana piliin natin. Sana pag-isipan natin. At sana maging desisyon natin na bago man lang dumating ang 3 araw na masinsinang gagawin natin ang pananalangin, pagninilay at pagdadasal sa Paschal Triduo, sana sa pagpasok natin sa 3 araw na masinsinang iyon, malinis ang ating konsensya, ang ating puso, ang ating budhi sa pagtanggap kay Jesus. At sana sa araw, sa linggo ng muling pagkabuhay, masaya nating sasabihin sa Panginoon, Panginoon, binigyan mo ako ng bagong buhay at pag-asa dahil sa iyong pagliligtas sa akin. Magkasala man muli ako, mahulog man muli ako sa kasalanan, pero tulungan mo ulit ako na bumangon at pagsisihan ito.